Yan, magandang umaga sa bawat isa. Pwede bang batiin naman natin yung bawat isa ng ngiti sa umaga ito. Sige, lingunin po natin yung ating mga nasa left and right this morning. Amen. Amen. So magandang umaga muli sa bawat isa. And I believe that each and every one of us today ay handa na para makinig ng word. Amen po ba? Sabi sa tabi mo, handa ka na ba? Ayun. So, alam natin na dapat kapag Sunday, talagang itutuon natin yung ating buong puso at isipan sa ating Panginoon. Tama po ba? Na wala ka munang ibang iisipin na ibang bagay, kundi yung dito muna ang ating Panginoon. Eh, pwede po ba yan? Pwede ba nating maibigay muna yung ating mga pandinig, yung ating paningin sa araw nito? Kay Lord ka muna today, sabi mo sa katabi mo. Ayan, okay. Okay. So, samahan niyo po ako sa Luke chapter 12, verse 6 to 7. Luke chapter 12, verse 6 to 7. At ito po yung sinasabi niya sa English version. Are not 5 sparrows sold for 2 cents? Yet not one of them is forgotten by God. 7. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid. You are worth more than many sparrows. So sa Tagalog, pwede ba nating sabay-sabay basahin? 1, 2, 3, read. Di ba'y pinagbibili ang 5 maya sa halagang 2 sentimos? Isa man sa kanila ay hindi nalilimutan ng Diyos. Verse 7. Ngunit maging ang mga buhok ng iyong ulo ay bilang na lahat. Huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Pagpalain po ng Diyos sa kanyang mga salita, tayo po yumukot manalangin. Dakilang Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat. Salamat Lord sa pagkakataon na kami ay makakarinig, Panginoon, muli ng iyong mga mensahe that will strengthen us, O God, at magiging very helpful ito sa amin, Panginoon, as we go on our life, Lord God, every day, Panginoon, sapagkat truly, O God, ang iyong mga salitang liwanag sa aming landasin, Panginoon. Kaya salamat sa pagkakataon nito, Panginoon, sapagkat isa kami, O God, that we may empowered, O Lord, ng iyong salita sa umagang ito. Dalangin namin na ikaw lamang, Panginoon, na magpahayag sa umagang ito. Bigyan mo kami ng kaunawaan, Panginoon, ng karunungan, O Diyos, sa paghahayag, sa pagpapahayag at pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Just use me, O Lord God, in the mighty name of Jesus, Lord, na nawa walang anumang sariling kakayahan o interpretasyon ang maihahayag dito, liban lamang sa mga nais mo, sa mga layunin mo, Panginoon, na aming maririnig sa umagang ito. Salamat po at banal na Espiritu, pinagkakatiwala namin sa iyong lahat mula sa umpisa hanggang matapos ang gawain ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na malakas na Amen, amen, and amen. Sige po. Yung pinakamataas na papuri, no, para sa ating Panginoon. Amen. Ang mensahe ng Panginoon pinamagatang, you are not forgotten by God. Sabi mo sa katabi mo, you are not forgotten by God. Yan, baka akala kasi niya nalimutan na siya. Okay? Kasi marami mga tao nowadays, hinahanap nilang Diyos, Lord, nasan ka? Nung kami ay naghiwalay mag-asawa, nung may sakit yung aking anak, nung wala kaming makain, bumagsak yung aming business, nasan ka? Para bang, lagi natin tinatanong, nasan si Lord, para bang nakalimutan ka na niya? Okay, so ito yung isang bagay na pag-aaralan natin today, na ipapaliwanag or ating marinig today, na hindi ka kinalimutan ng Diyos. Okay? Hindi minsan, sa kaisipan ng Panginoon, hindi ka nawaglit. No, bagaman, siguro tayo, most of the time, nawawaglit ang ating Panginoon sa ating buhay. No? Kaya masasabi natin na hindi ang Diyos ang lumipot sa atin o hindi tayo nililimutan ng Diyos. Tayo ang lumimot sa Kanya. Amen po ba yan? Lagi bang nasa isipan mo si Lord? May gagawin ka, may paplanuhin ka, nasa isip mo ba siya? Kakain ka ba, nasa isip mo siya? Kapag masaya ka, nasa isip mo ba siya? Kapag malungkot ka, nasa isip mo ba siya? Usually kasi kapag may problema lang tayo, doon lang natin naisip si Lord. Kapag wala na tayong kayang gawin, doon lang natin naisip si Lord. Pero kapag masaya ka, you are so blessed, kompleto yung family mo, maganda yung takbo ng business mo, hindi mo naalala si Lord. You forgotten God in your life. Siguro ang dapat natin tanungin, have you forgotten God in your life? Yun siguro, yung dapat na may topic today, na kinalimutan mo ang Panginoon, you forgotten your first love. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, nagdaramdam ako sa inyo, ang sabi ng Lord, sa mga Ephesian people, you have forgotten your first love. Ang sabi ganoon sa Revelations. Na kung saan, nung una ay
ay ang mga Kristiyano, mga taga-Ephesian people, ay they are so in love to God, to Jesus. Laging bukang bibig nila si Jesus. They want to listen to praise and worship. Gusto nilang binabasa yung love letter ni Lord sa kanila. Kasi marami sa atin na-experience yun, no? Maging yung mga sinauna noon hanggang ngayon na kung saan kapag mahal mo ang isang tao, mahalaga sa iyo ang isang tao, gusto mo siyang alalakanin, no? Lagi nating binabasa yung mga messages na pinapadala niya sa atin. I remember noong panahon namin, wala pa mga text, no? Wala pa actually mga beeper pa noon, pero aside from beeper, no, meron kami mga letter na kung saan susulat ka and then it take time. Around 1 week bago dumating sa iyo yung sulat. Lalo na kung girlfriend, boyfriend mo yan. Tapos, inuulit-ulit mo yung kanyang sulat sa'yo. Ibig sabihin lamang nun, talagang naaalala mo siya, hindi mo siya nalilimutan. So, ganun tayo. No? Pagkatapos nung naging asawa mo na siya, naging kayo na, halos ayaw mo na siyang kausapin. Dati nga, yung sulat niya, balik-balikan mo. Totoo bang sinabi niya yan? Where na you? Ha? Concern siya. Di ba lagi nating inaano yan? It na you? Di ba? Natuto tayo mga techie words, no? Or ano ba tawag sa mga words na yun? No? Sa mga Gen Z words siguro. No, gustong-gusto nating naririnig yun or nababasa yun, bagaman ulit-ulit lang. Pero nung kayo na yung mag-asawa, ayaw mo nang marinig ang boses niya. Napipikong ka na. Dati, it sounds music to you. Ano? Ngayon, very stressful na yung kanyang boses. Ano? Okay? So, in fact, again, sabi ng Panginoon, you are not forgotten by God. Kung babasahin natin sa chapter 12 ng book of Luke, starting verse 1, this is an encouragement. Tingnan natin yung mga bahagi ng encouragement ng Panginoon. Sabi, samantala nung magkatipon ang libu-libong tao, na ano pat sila nagkakatapakan na nasa isa't isa, nagpasimula siyang magsalita muna sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa lebaduran ng mga Pariseo, ibig sabihin sa mga kanilang kasinungalingan, sa kanilang mga pagtuturo na hindi ayon sa salita ng Diyos, na ito'y pagkukunwari. Okay? So verse 2, ano sabi niya? Walang bagay na natatakpan na hindi na mabubunyag at walang bagay na natatago na hindi malalaman. Sa verse 3, ano sabi niya? Kaya't ang anumang sinabi ninyo sa dilim ay marinig sa liwanag at ang ibinilong ninyo sa mga lihim na silid ay ipagsisigawan sa mga bubungan. 4. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan ko, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan na pagkatapos ay wala na silang magagawa. Verse 5. Subalit, ipapakita ko sa inyo kung sino ang inyong dapat katakutan. Katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihang magtapon sa impyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo, siya ang inyong katakutan. Let's go to 6:7 yung ating binasa. Hindi ba ipinagbibili ang 5 maya sa halagang 2 sentimos? Isa man sa kanila ay hindi nalilimutan ng Diyos. 7. Ngunit maging ang mga buhok ng inyong ulo ay bilang na lahat. Huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. In fact, ang sinasabi rito is that there is a warning and encouragement because along the way of our journey here on this world, marami tayong mga inaalala. Sabi mo, inaalala. Mga bagay na pinapangambahan na kung saan, sabi nga kanina, mag-ingat kayo sa mga lebadura ng mga Pariseo. Ibig sabihin, there are times, may mga kinakatakot tayo, kinakatakutan ng mga tao. O kaya kung ano-ano mga bagay, mga kaganapan sa ating buhay. Marami kasi nagkokos na pagkatakot sa atin. Tama po ba? Nariyan ka ba? At kapag nagkaroon ka ng takot, dun mo nare-realize, Lord, where are you? Because I am experiencing this kind of fear in my life. Baka niyo po ba? Hello? Okay. Ngayon, makikita natin dito na ikinumpara ang mga tao sa isang sparrow. Or maya ba yung tawag doon? O ibon. No, yung sparrow, sabi niya, ay nabibili, nung unang panahon, nabibili to, buy one, take one. Okay? Buy one, take one. Ganun ang halaga ng sparrow. Ibig sabihin, walang kwenta. Pinaka-cheapest. Pero, ang sabi dito, di ba yung 5 sparrows, sabi niya, ay nabibili ng 2 sentimo? Tingnan nyo, 2 sentimo, ibig sabihin, yung buy one, take one, na sparrow, binili niya 1 cent. 2 cents. Yung 4 na sparrow, naging 2 cents na. Tama? Tama ba? Bakit 5 sparrow? Kasi free pa yon.
So, ibig sabihin talagang, eto walang kwenta yung sparrow. Kung titignan natin, he's the cheapest among the cheapest bird. Something like that. Pero, ito yung napaka-amazing. Pinapahalagahan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, higit ka sa sparrow. Para ka lang parrot magsalita. Alam niyo yung parrot? Talagang salita lang ng salita yan. Inuulit yung salita mo. No? Inuulit-ulit. Pero ang sabi ng Panginoon, imagine the church. Napakahalaga mo, kung titignan natin sa parrot na walang halaga at all, ay pinapahalaga ng Diyos, what more ikaw? What more ikaw? Kaya nga kung titignan natin din ang sabi niya, hindi ka kinalimutan ng Panginoon. You are not forgotten by God. It doesn't mean you are in a bad situation, ikaw ay kinalimutan na ng Diyos. Okay ba yan? Hello? Dumaranas ka ng napakabigat na pagsubok, you are forgotten by God. That God is not real. Hindi po totoo yun. Ito yung ini-inject ng kalaban sa ating kaisipan nowadays. Nagkakaroon ng somehow kakulangan, no? Kakulangan sa budget. And then sabihin natin, Lord, parang di kita nararamdaman. Parang hindi mo ko iniisip, parang hindi mo ko inaalala. Well, in fact, kung titignan lang natin yung redemption story ng ating Panginoong Yesus, iniwanan niyang kalangitan na kanyang kaharian para sa iyo, para sa akin, para sa atin lahat. Hindi ka ba ganun kahalaga? Kinalimutan ka ba niya? In fact, kinalimutan niya yung sarili niya bilang Diyos. Kinalimutan niya yung kaharian niya, yung comfort niya na naroon, yung authority niya, yung mga angels niya, kinalimutan niya lahat yun, tinalikuran niya, bumaba siya sa lupa para sa iyo. Kasi mahalaga ka sa Kanya. Hindi Kanya nakakalimutan. That's why, ang sabi ng Panginoon, even our hair, sabi niya, they're all numbered. Bilang ang buhok natin. Imagine that, wala ngang kwenta ang buhok eh. Walang kwenta ang buhok. Sa totoo lang. Do you believe on that? Walang kwenta ang buhok? Baka sabihin, Pastor, ang buhok walang kwenta? Kasi ang buhok natin, parang kuko patay. Patay yung akin eh. Dead cells to. Dead cells po ito. Kaya nga walang pakiramdam eh. Nakanya po ba? Hello? Ito yon, dead cells itong mga buhok na ito. Ibig sabihin, kahit yung mga patay na yan, mga dead cells na yan, napakahalaga sa Panginoon. Binilang niya. Hello? So ito yung isang bagay no, na nagpapatotoo na napakahalaga natin sa Panginoon. And if there are times na hindi natin nararanasan that we are important to God or we are forgotten by God, siguro these are the reasons, no? But well, in fact, this is reality. Ito yung katotohanan that you are not forgotten by God. It's just that, number one, we chose to live on our own way. Hindi ka nakalimutan ng Panginoon. Yun nga lang kasi, ang nangyari is that pinili natin na mamuhay tayo ayon sa ating sariling pamamaraan. Kinalimutan natin yung tinawag natin God's will. Sabi mo, God's will. Wala sa bokabularyo natin yon ngayon, na God's will. Dumating sa buhay natin yung ganon, na ayaw na nating masunod ng Panginoon sa ating buhay, na sinasabing, Lord, ayoko na makialam ka sa aking buhay. Gusto ko ako na ngayon ang masusunod sa aking buhay. Malaki na ako. Nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Madiskarte ako. So, hindi na kita kailangan, Lord. Tapos magtataka ka, bakit hindi mo nararanasan si Lord? Bakit parang kinalimutan ka niya? Well, in fact, ikaw ang pumili ng buhay na yan. Tayo pumili ng landasin na ating tinatahak ngayon, na hindi naman tayo din pinapatahak ng Panginoon because in the first place, God will not follow us. God will not lead us to a place na ayaw niya tayong pumatungo. Ayaw ka nga niya pumatungo dun eh. Bakit kanya sasamahan dun? Nakanyo po ba? Kaya huwag kang lilihis sa landasin na kung saan hindi ka doon pinapapunta ng Panginoon. Kasi hindi ka niya pwedeng samahan doon. Hindi ka niya pwedeng samahan doon sa dati mong buhay. Kinuha ka nga niya doon eh. Para mamuhay na may kabanalan. Nilagay ka niya sa magandang kalalagayan, and then after that, babalik ka doon. Sabi ni Lord, inalis nga kita dyan eh. Hindi kita pwedeng samahan dyan. Tama po ba yan? Tayo rin ganun naman eh. May mga bagay, kahit asawa natin yan, hindi natin sila pwedeng samahan sa kanilang kapritsyo o sa kanilang mga kagustuhan. Kasi tayo mga Kristiyano, and we must live by faith.
Ayun ang sinabi ng Panginoon. And if we will live by faith, then naroon ang gabay ng ating Panginoon sa atin. Let us not live on our own way. Huwag mong gagawin yun. Yan ang wag na wag natin gagawin. No? Na tayo mamumuhay sa pamamaraan na gusto natin. In fact, that is not your life. Hindi mo buhay yan. Take note, pinahiram. Sabi mo nga, pinahiram. Baka nakakalimutan mo eh. Ang buhay na yan, pinahiram. Naunawa niyo po ba? Narinig niyo? Yung buhay na yan, pinahiram. Hindi sa'yo yan. Hindi dapat ikaw ang nasusunod yan. Pinahiram nga lang sa'yo eh. Dahil pinagkatiwalaan ka. At ang sabi ng Panginoon, pinapahiram ko yung buhay na yan upang nang sa ganon, ako ang masunod sa buhay mo, magpagamit ka lang. Ako ang masusunod dyan. Ang sabi niya. Nakuha niyo po ba? Church, nandiyan ka pa ba? So, tingnan natin yung Matthew 16:25. May sinasabi rito, ang Biblia, tingnan natin, for whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. Napakaganda ng sinasabi niya. Sapagkat ang sino mang nagnanais maligtas o magkaroon ng tunay na kaganapan ng kanyang buhay ay mawawalan nito kapag hinahanap mo yung isang buhay sa ganang pamamaraan mo. The way you want it. No, kung ito yung gusto mo, you will look for your life. Ikaw yung maghahanap. Ang sabing ganon, ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Surely, hindi mo makikita yung buhay na hinahanap mo kapag ikaw ang nanguna sa iyong buhay. Hindi mo makikita. Kaya ang nangyayari because namuhay tayo sa sarili natin pamamaraan, sa landasin na gusto natin, hindi natin nakikita yung real life. Yung gustong-gusto nating buhay. Yung pinapangarap nating buhay. Yung buhay na i-design ng Lord sa atin that will satisfy our soul. Kaya nga walang contentment again. Nakukuha niyo po ba? Diba? So, ang gusto ng Panginoon kasi, kasama natin siya sa lakbayin ng ating buhay. And let God direct us. Hayaan natin, Lord, saan mo ako gustong pumunta? Saan mo ako dadalan, Lord? Kaya kung titignan natin yung mga great men of God, they were directed by God. Kung saan sila pinapapunta ng Panginoon. In fact, kung titignan natin si Abraham sa chapter 12 ng Genesis, sinabi niya kay Abraham, tumayo ka dyan, iwanan mo yung sambayanan mo, yung pamilya mo, iwanan mo, and go to the place where I lead you. Pumunta ka doon sa lugar kung saan kita papapuntahin o papatunguhin. And what happened to Abraham? No? He receives God's favor. Hindi siya iniwanan ng Panginoon. That's how simply it is. That's how simply it is. Siguro nga, kaya natin nararamdaman na parang kinalimutan tayo ng Diyos kasi mas pinili nating mamuhay ayon sa ating sariling pamamaraan. Sa sarili nating strength. Sa sarili nating kaisipan. Di ba ang sabi sa Bible? Huwag kang mananahan sa sarili mong kakayahan. Tama? Hello? Kasi ang kakayanan mo, limitado lang. Sabi mo, limitado. Limitado lang ang kaya mong gawin, church. Hindi lahat kaya mong gawin. Okay? So mapapahamak ka at makakaramdam ka that you are all alone. No, na para bang walang Diyos, hindi totoo ang Diyos. Nakuha niyo po ba, church? Okay, pangalawa. Kaya siguro nararamdaman natin na you are forgotten by God. It is because we focus much on worrying. Sabi niya, we focus much on worrying. Hindi lang tayo basta nag-focus, but much focusing. Nakuha niyo po ba? Much focusing. Talagang tinuon mo yung iyong kaisipan, yung mata mo, yung puso mo sa pag-aalala. Yun na yung nakalagay dito. At alam naman natin, kapag tayo po ay full of worrying, ang nangyayari sa atin is that we forgot to worship God. That's why ang sabi ng Panginoon, stop worrying and start worshiping God. Hello? Diba siguro nga, kaya tayo nakakaramdam na, Lord, kinalimutan mo ko. Kasi mas tinignan mo na labis-labis yung mga nararanasan mo ngayon, yung mga alalakanin mo. Yun ang nakafocus sa'yo. Kaya feeling mo,
lubog ka na sa problema, nasaan ang Diyos? Kasi tinakpan ka na ng problema. Kasi doon ka nakafocus. Hindi nyo ba nakikita kapag ikaw o napapansin, kapag ikaw nakafocus lamang sa isang bagay, ang dami pa palang mga bagay na magaganda sa iyong paligid. Halimbawa yung asawa mo, kasi sa kanya ka lang nakafocus dati. Kaya nagkamali ka. Marami pang mas pogi sa kanya, mas maganda sa kanya, mas mabait sa kanya, mas tahimik sa kanya, mas sexy sa kanya. Marami pa. Mas matipid kaysa sa kanya. They stop worshiping, but they start shopping. Hello? Ilawak mo kasi yung paningin mo, wag doon sa mga bagay na magpapahina sa'yo o magpaparamdam sa'yo na wala ang Diyos. Ano ba? Kapag nag-focus ka sa worry, ang sabi ni worry, gusto ko mag-alala ka, sabi, nag-aalala ako. Ang sabi ng Panginoon, maging matapang ka, maging matatag ka, magkaroon ka ng pag-asa. Narito ako. Hindi mo naririnig yung tinig ng Panginoon. Hindi nyo ba nakikita yung mga bata or tayo, nakatutok ka sa TV, nakatutok ka sa trabaho, nakatutok ka sa cellphone, nagsabi ng nanay mo, kumain ka na. Wala ka naririnig. Kasi doon ka nakafocus. Kaya feeling mo kapag ikay naglalaro ng cellphone or kung ano man kung saan ka nakafocus, feeling mo wala kang kasama. Tama? Kahit na napakaingay sa paligid, but because you are focusing on one thing, kaya feeling mo wala. Wala kang kasama. Ang Panginoon, nagsabi niya, masyado ka kasi nag-focus sa pangamba, sa pagkatakot. Ang sabi ganon. Na kung saan yung mga kinatatakutan ng ibang tao, kinatatakutan mo rin. Hindi tayo dinesign ni Lord para tayo po'y matakot in fact. Makikita natin. Kasi ang sabi ng Panginoon, when God created man, it was good. Meron bang good sa pagkatakot? Meron ba? Wala. Ang pagkatakot ay gawa-gawa ng ating kalaban, si Satan. Kasi ito yung gusto niya matakot tayo ng matakot, mag-focus tayo sa mga bagay that will create fear and worriness in our life. Yun ang gusto niya. At ipaparamdam niya sa iyo na wala si Kristo. Walang Diyos. E di kung medyo sana, kasama mo siya, edi wala ka sana pagkatakot. Okay? Alam niyo po ba that worrying is an option or it is a choice rather? Choice mo yan na matakot ka na mangamba ka Kasi meron ka namang kapatid, hindi naman siya ganun nangangamba. Wala siyang makain, nang sabi ng kapatid, alam mo sister, wala kaming makain. Paano kaya? Ikaw nangangamba pero yung kasister mo, okay lang yan. Na kahit wala sa plano mag-diet, magda-diet ka. Sometimes, tingnan natin yung magandang bagay Yung mga kaganapan sa ating buhay, tingnan mo ng isang positibo. Why it happens to you. Kasi agad natin nakikita yung negative, parang walang Kristo. Si Christ, positive yan, tama po ba? Tama ba? Positive si Christ Kaya kapag Kristiyano ka, dapat lagi kang positibo. Sabi mo sa tabi mo, lagi kang positibo. Di ba? Huwag kang negative. Napaka-negative mo kasi. Paano kung? What if? Ayun ang mga talagang sabihin mong walang pananampalataya. What if? Meron ba kayong mga ganong expression sa buhay? What if? Or mga sinasabi sa buhay. No? May sitwasyon, paano kung? Pero ang isang taong may pananampalataya, they're not worrying. Ang sabi nila, even if. Kahit na. Dapat yun maging natin, maging bukang bibig natin. Kahit na. Kahit na magunaw ang mundo, kahit mawalan ako ng trabaho, kahit maghiwalay kaming mag-asawa, kahit hindi ako makapag-aral, kahit hindi kami makakain, basta't ako maglilingkod ako sa Diyos. Even if. Sabi mo nga, even if. Kasi sabi naman ng Panginoon, yung mga bagay na nararanasan natin that makes us worry is the moment wherein papasok ang ating Panginoon because He wants us to experience His power in our life. Ang sabi ng ating kapatid kanina, Matthew 11:28, puntahan natin yung Matthew 11:28. Kasi madalas,
nababasa natin pero para bang gumagano lang sa ating kaisipan. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, sino daw? Kayong lahat na nanlulupaypay. Ibig sabihin yung mga nanghihina, mga natatakot, mga hopeless, walang magawa. Tayong lahat yun. Ang sabi ganoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay. Kaya nga hindi ka naman nakalimutan ni Lord eh. In fact, on those days that you are worrying, sabi ni Lord, narito lang ako, lapit ka. Gusto ng Panginoon, sumilong tayo sa Kanya. Sabi niya, siya yung lilim natin. Sabi kanina, tama po ba yan? Hello? Ayun ang sabi ng Panginoon, no? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay. Alam nyo, that's why God always allows na tayo magkaroon ng pagsubok sa ating buhay. Bakit? Kasi pag may pagsubok ka, doon ka lalo lumalapit sa Diyos. Kapag wala ka pagsubok, kapag okay ka, wala ka kay Lord. Wala ka. Bakit di mo tignan kung may bagong-bago ka sa sasakyan ngayon at may magsasabi sa'yo, pwede ba nating dali sa Manawag yan, pabless natin? Pupunta ka. Why don't you try? Kasi hindi mo maiiwan eh. Ginagawa yung bahay mo, di mo maiwan Sunday. Hello? That's why God allows bad things to happen in our life. Sometimes gusto ni Lord na mag-worry din tayo talaga eh. Niloloob niya, hindi niya binibigay ang worriness. Niloloob niya, pinahintulutan niya na mag-worry tayo. O yung mga bagay na magkokos ng worriness sa atin. Kasi ang alam niya, Kristiyano ka na kapag ikay nag-worry, lalapit ka sa Kanya. Igagrab mo yung invitation ni Lord. Ang sabi niya, come to me. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubhang. Grabe yun, very extreme. Lubha eh. Hello? Extreme na yon. Hindi lang niya sinabing kayong nabibigatan, kundi lubhang nabibigatan. Merong amplification, I don't know kung anong tawag doon, no? Amplification, in-amplify niya yung kabigatan. Yung lubha. Yung lubha, itong pinatutungkulan niya. I don't know kung ano to sa Pilipino. No? Sabi niya, kayo at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingan. Naalala ka ng Panginoon. Kaya lang kasi kahit pagod ka na, kahit di mo na kaya, pinipilit mo pa rin. Ano kasi tayo, gusto talaga natin, ako na lang to. Kaya ko to. Kaya mo pa ba? Tanong mo sa kapatid mo, kaya mo pa ba? Siguro ngayon kaya mo pa, but there will be time in your life, susuko ka rin. Kasi tao ka. Pag sinabing tao, limitado. Amen po ba? Nandiyan ka ba? Amen. So pangatlo, we stop seeking God. Ayun. Kaya pala, feeling natin we are forgotten by God kasi we stop seeking Him. Tumigil ka. Huminto ka sa paghanap sa ating Panginoon. Nagsawa ka. Para bang, today, God is not my priority. Because marami ng worriness in life. So, Lord, hindi kita priority today. Priority siya nung labi mo, pero yung puso mo, hindi siya. Amen po ba? Sino dito yung kayo ng umaga excited siya dumalo sa church? Sino dito yung talagang prepare niya yung sarili niya, inihanda niya yung puso niya, mag-church siya, no, na walang makakapigil sa akin today. Kahit tumawag na yung Shopee News, nandiyan po ba kayo sa bahay mami ang ganitong oras? Oh, di ba? Baka yung iba, sige, hintayin na kita. Palapit na po kasi ako, sige, hintayin kita. God is not your priority. Marami mga tao ngayon, hindi nila priority ang Diyos. No, they stop seeking God in their life. Well, in fact, ang sabi ng Panginoon, seek first the kingdom. Seek first the kingdom and His righteousness. Bakit? Tingnan natin, Matthew 6:33. Madalas natin itong binabasa. Anong sabi doon? Matthew 6:33. Ang sabi niya, okay, ngunit hanapin muna first, ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Itong mga bagay na ito, itong nagbibigay sa atin ng worriness. Gusto kasi natin nasa atin na lahat ng mga bagay. Lord, para mapanatag ako, bigay mo na sa akin lahat yan.
You cannot have all things in your life without seeking God first. Gusto mo pagpalain, gusto mong maranasan that God is there. Ayaw naman siyang hanapin. He is the source of everything. At hinahabol natin yung pagpapala, hinahabol natin yung mga pangangailangan natin every day. God knows what you need. Sabi niya, di ba, mas mahalaga ka sa mga ibon. Sabi nga nung sa Matthew na yan, no, kung tataas pa tayo, tignan niyo yung mga ibon. Masdan yung mga ibon. Hindi sila naghahasik o nag-iipon. Hindi sila nagtatanim or harvesting or collecting. And yet, walang isa man sa kanila bumabagsak mula sa langit or sa himpapawid. Walang nagugutom sa mga ibon. Kung magutom man sila, nasa kanila na lang yan. Sa totoo lang. Kasi kung titignan natin, yung design ng Diyos sa sangkatauhan sa mundo, He created first the things na kailangan ng mga tao. Sabi niya, let there be light. Kailangan ng tao yan. Let there be heavens. Let there be mountains. Let there be land. Let there be fruit. Let there be animals. Let there be. Lahat yon inihanda mo na ng Panginoon before He created man. Naku niyo po ba, church? Magaling ang Diyos. Magaling ang Diyos. Sabi niya, alam ko yung tao na to, kakailanganin niya itong mga bagay nito, kaya ang Diyos, ang sabi niya, bago kita i-create, ilalagay ko muna ang lahat ng mga bagay na kailangan mo para mabuhay. Naku niyo po ba? Kaya tayo, bago pa tayo tinawag ng Panginoon, He see to it na kapag tayo ay tumugon sa panawagan ng Diyos para maglingkod sa Kanya, hindi ka mawawalan. Kaya walang nawawalan na naglilingkod sa ating Diyos. At sa lahat ng umakanap sa Kanya, hindi nawawalan. Nakuha niyo po ba, church? Hindi ka dadali ni Lord sa isang sitwasyon para iwanan ka lang. Remember that. Hindi ka niya nilagay sa sitwasyon na yan para pabayaan ka lang. Hindi ganun ang ating Panginoon. Amen po ba? Nandiyan ka ba? Kaya lang ang gusto talaga ng Panginoon is, let us seek Him always. Sabi mo, seek God always. Alam niyo, sa mga panahon na to, lalo na ngayon, kaya we feel na parang wala na yung Diyos, parang hindi totoo ang Diyos. Bakit? O lalo ni mga tao na talagang walang Diyos. Kasi ang nangyayari, they are not praying. In fact, tayo nga ngayon, prayerless na tayo. Cashless ka na, prayerless ka pa. Diba? Sumusunod tayo sa panahon yata. Imagine mo kung titingnan natin, no more worshiping, no more Bible study, no more fellowship. Sabi ng salita, wala na rin sa salita ng Diyos. Hindi na rin tayo nagbabasa ng Word of God. Tapos sasabihin mo, kinalimutan ka ng Diyos. You're not worshiping, you're not praying, you're not attending fellowship. Sasabihin mo, walang Diyos. So, paano mo siya mararamdaman? You're not seeking Him. Para maramdaman mo ang Panginoon at malaman mo hindi Kanya pinabayaan, why don't you pray? Ang agwat natin sa Diyos is one prayer away. Napakalayo ng langit, ng Kanyang kaharian. In fact, first heaven, second heaven, third heaven, where the throne of God is, yung third heaven, nandoon siya. Ang layunan, how many light years away ang kanilang sukatan. Hindi lang kilometers, hindi lang miles. Light years away. I don't know kung gaano kalayo yon. No? Kung gaano kalayo yon. Imagine, ang pagitan lang pala nun is a simple prayer. Hello? Kinatatamaran natin yon. Ibig sabihin, huwag kang magtaka kung di mo nararamdaman ng Panginoon sa buhay mo. Kung bakit di ka nakakaranas ng kapayapaan. Kung bakit ka naguguluhan. Kung bakit kapahamakan palagi ang nararanasan mo. Kung bakit failure ka lagi. Akala mo laging mali mga desisyon mo. Akala mo walang nagmamahal sa'yo, walang nagkikare sa'yo. Hindi ka nananalangin. Huwag ka lang magtaka. Kaya hindi mo na-experience si Lord sa buhay mo. Tamad na tamad tayo manalangin. At ang katamaran sa panalangin ay nagsasabi na ayaw mong maranasan ng Diyos sa iyong buhay. You want to hear you want to hear His voice, His word, His plans in your life. Hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Nakasulat dito. Kung ano yung nais ng Panginoon sa ating buhay and yet hindi mo binabasa, this is the diary of God to us. This is the heart of God.
Ito yung laman ng kanyang puso, ng kanyang isipan para sa atin. Pero we do nothing. Nakakalungkot lang, no? Na ang pinakamabiling libro sa buong mundo is Bible. Pinakamabilis siya kung titingnan nyo. In fact, sabi nga ng statistics na every believer's house, yung kumbaga may Kristiyano sa bahay na yon, ang pinaka daw, 2 Bible every believer's house. Sino may Bible sa bahay? Nasaan? Nasa bahay. Kaya sabi ko, sino may Bible sa bahay? Amen. Sino may Bible dala ngayon? Oh, yung iba nasa cellphone nyo. Praise God sa may mga dala. Yung iba nasa cellphone nyo. Kaya pag sinabing, nasaan yung Bible nyo? Asan yung cellphone nyo? O, pagtaas, Bible, cellphone, naroroon na kasi. Okay lang naman yan. Pero alam nyo, iba pa rin yung may ganito ka. Parang this has more emotions, feelings, and power. Ako, tingnan nyo, nagkalutay, gutay-gutay na. Praise God, no? Meron tayong dating na Bible this June. Galing ng Lord. Sabi ko yung hardbound. Ibig sabihin talagang yung matigas. Yung matigas, no? Kaya, alam niyo yung isang TikTok nga, sinabi nga, na-share ko last Friday sa mga kapatid natin. Sabi niya, Lord, I want to hear from you. I want to feel you. Anong ginawa ni Lord? Binato niya yung Bible. Pinost ni Joel Binato niya sa taong nagsasabing, I want to feel you. I want to hear from you. Gusto kong marinig na nariyan ka lang sa aking piling. Gusto kong maranasan kita na nariyan ka lang sa aking tabi. But you're not praying. You're not worshiping God. No? Ang sabi ng Bible, 2 or 3 gathered in my name, there I am in the midst of them. Kapag may fellowship na nangyayari, kapag may prayer na nangyayari, kapag may worship na nangyayari, God is there in our midst. Kaya mararamdaman mo, Lord, hindi mo ako pinabayaan, nariyan ka lang pala. That's why you are not forgotten by God. It's just that you stop seeking God. At pag sinabing seeking God, you stop praying, you stop worshiping, you stop reading your Bible. Inilayo natin ang ating sarili, dinisconnect natin ang ating sarili sa Panginoon. Baka nakabunot yan, yung relationship mo sa Diyos. Okay? Binunot mo muna, Lord, hindi mo na kita hanapin, ha? May mga tao kasing ganun, Wini-withdraw muna nila yung kanilang presensya sa presensya ng ibang tao. Ibig sabihin, gusto ko munang mag-isa, wala muna akong gustong maririnig. Pero ibay mo dapat ang Diyos. You must not disconnect yourself to God. Hindi ka dapat nagdi-disconnect sa Panginoon. Dapat you're always connected to Him. Kasi iwanan ka ng asawa mo, iwanan ka ng mga anak mo, iwanan ka lahat ng mga tao, pero ang Diyos di ka niya iwanan. Yun ang katotohanan. Hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Pang-apat po. We were occupied by worldly things. Sabing ganun. Kaya pala nararamdaman mo na God doesn't care for you or you have forgotten by God. You are forgotten by God. Because yung mundo, siya yung nag-o-occupy sa'yo. Pinupuno ka nung mundo. Sabi mo, pinupuno ng mundo. Okay? Kasi ang gusto mo, umasenso, gusto mo magpayaman, gusto mo yung mga happy-happy lang. Ito yung mga lagi nasa isip natin, na kapag ka summer, matatapos na yung summer, hindi pa ako nakakapag-beach. Parang gano'n, yung pinupuno natin yung kaisipan natin, and we always grab opportunities na maramdaman natin, o maranasan natin yung mga bagay dito sa mundo. In fact, dapat sabihin nga natin, nung malapit na dumating si Lord, dapat ma-experience ko lalo yung kanyang presensya. Tama ba yan? Malapit na dumating si Lord Kaya lang, yung laman nga ng ating kaisipan, yung mga bagay dito sa mundo, no? Yung mga bagay na magpapasaya sa atin, yung mga pangangailangan natin. Kasi, ang dami natin gustong gawin, makamit natin yung mga pangarap natin. I'm not saying na huwag kayong mangarap. It's okay. It's okay lang yan. Pero wag mo namang hayaan na lamunin ka na nung mga pangarap mong yan.
Na ito yung nagiging encouragement sa'yo para lumaban, para magtrabaho. Trabaho ka ng trabaho kasi gusto kong magkabahay. Para nagtatrabaho ka para magkabahay. Para marating mo yung pangarap mo. Kung talagang gusto mong marating yung pangarap mo, huwag ka lang basta magtrabaho, mag-business ka. Hello? Kung talagang gusto mo. Kasi ibang kita ng business kaysa sa kita ng nakikipagtrabaho. Tama po ba? So kung talagang yun yung gusto mo, ay umisip ka ng ibang paraan. Taya ka ng loto. Tulad niyan, no? Tayo po ay talagang, we are so blessed this past few weeks, o past few days. Bakit? Yung ating isa sa pinagpe-pray natin, na ibenta sa atin itong lupa. Praise God. Sila na mismo ang nagsabi, bilhin nyo na yan, pastor. Kinausap kami. Tama? That is, fruit of prayer. Sabi niya, pastor, para wag na kayo nagre-rent. Bayaran, bilhin nyo na yan. Ha? Na-excite ako. Palakpakan natin si Lord muna. Ayun. Ngayon, binebenta siyempre naman, di ba? Sino ba yung ayaw? Magkano po? 10 million. Ay, di nyo po binebenta. 10 million eh. Sabi ko, baka ako, kagigising lang ni ate, nalimpungatan. O kaya typographical error. Pero, well, of course, nandoon yung willingness niya na ibenta ito sa church. Amen po ba yun? Sabi ko, nag-usap-usap kami, akin na po yung 9 million. Pagpe-pray ko na yon. Pag-pray nyo na lang yung kahit 10,000. Pag-pray nyo na yon. Yung 1 million, pag-pray nyo na, hati-hati na. Mayaman naman ang Diyos natin. Amen po ba yun? Amen? Naniwala ka ba doon? So, ang sabi ng Panginoon, let us not occupy ourself of worldly things here on earth. Kasi ang sabi ng Bible that heaven and earth will pass away. Lilipas din yan eh. Yung mga bagay na iniisip natin, lilipas yan eh. Mawawala yan. Tama po ba? Lahat ng mga bagay na nakikita mo, maging ang katabi mong yan, mawawala yan. Minsan sa iyong buhay, darating yung time, maaari siyang mawala sa'yo. Kaya huwag ka magtitiwala na lagi mo siyang kasama. Do not depend on him, on her. You must depend on God. Kasi baka mawala na yung mga bagay na yan, baka mabaliw ka. Tama ba yan? Hindi ka dapat sa kanya nakadepende. Do not settle for less, ang sabi niya, and those less things is yung mga bagay dito sa mundo. Okay, mga panandalian lang yan, yung mga bagay na yan. Pasasaan ba at kapag dumating na si Lord, lahat ng mga napundar natin, may iiwan yan. Whether you like it or not. Kahit hindi dumating si Lord, yun lang mamatay tayo. Iiwanan mo lahat yan. Pinakapili-pili mo ng asawa, iiwanan mo rin yan. Tama ba? Ganun lang naman yan. Wala namang permanente sa mundo. Okay, nandiyan ka pa ba? Okay, so kailangan hindi tayo occupied ng mga bagay dito sa mundo. Kaya hindi mo siya nararamdaman kasi iba yung nasa puso't isipan mo. Hello, nandiyan ka pa ba? Tingnan mo, ba't di mo pansinin? Kapag iba yung nag-o-occupy sa'yo, yung sumasakop ng puso't isipan mo, ng paningin mo, sabing ganon. Talagang nafe-feel mo na yung sa surroundings mo, walang-wala yan. Wala kang nararamdamang iba. Kasi punong-puno ka ng punong-puno yung puso mo ng mga ibang bagay. So, walang puwang ang Diyos sa buhay mo para maramdaman mo siya. Hello? Nandiyan ka pa ba? Diba? So, let us not be occupied by worldly things. Tandaan po natin yan. Sabihin mo, tapos na tayo dyan. Tapos ka na sa mga makamundong bagay. Amen ba yan? Hindi ka pa ba tapos? Dapat tapos ka na dyan sa mga makamundong bagay. Dapat tayo ay laging focus on things above. Yun ang sinasabi ng Colossians chapter 3. Let us focus our heart on things above. So, panglima, ito po yun. You always complain and comparing. Kaya hindi mo para bang sinasabi na, kalimutan ako ng Diyos. Hindi.
Mareklamo ka lang, tsaka ka lang lagi nagkukumpara. Bakit sila? Bakit sila? Di naman sila nagtatrabaho. Bakit sila? Sugal-sugal lang. Sila yun eh. Let's stop complaining and comparing. Kaya feeling mo, sa kanila nagpaparanas si Lord, they are so blessed and tayo hindi. Church, baka nga mas mapalad ka pa sa kanila eh. Marami silang mga bagay-bagay sa kanilang buhay. Pero, baka puro utang lahat yun. Credit card lahat yun. Ikaw wala kang utang, sino mas mapalad sa inyo? Sino mapalad, yung walang utang o yung may utang? Imagine. Diba? Alam nyo ba, na kapag marami kang mga bagay sa iyong buhay, may cellphone ka, marami yung cellphone mo. iPhone pa. May iPad ka pa. May laptop ka pa. May TV ka pang malaki. May internet ka. Lahat ng mga bagay na sinasabi mong nagiging magaan kasi pastor eh. Imagine mo, o-order na lang ako through online. Yung kapitbahay namin pupunta pa doon. Ikaw, online, nandoon ka lang sa bahay. Naka-aircon, ang sarap. Yung masarap na buhay na yun, pinapabigat din yun ng mga bagay na meron siya. Kasi habang gumagana ang buhay ng tao ngayon, nabibigatan siya. Kasi kailangan niya magtrabaho para bayaran ng kuryente. Bayaran yung nilon na motorsiklo, bayaran yung nilon na sasakyan, bayaran yung cellphone, bayaran yung mga damit. They are okay outwardly, but inwardly, they are suffering. Tapos sasabihin mo, bakit gano'n? Hindi ko nararamdaman si Lord. Okay lang yun. Maganda naman yung damit mo eh. Naka-aircon ka naman eh. Nararamdaman mo yung lamig. Diba? Okay lang mapawisan. Okay lang yun. At least wala kang babayaran monthly. Hindi yung iba naka-aircon pero nanginginig. Magkano kaya yung babayaran ko nito? Lahat ngayon nagtataka ang taas ng kuryente nila. Nabigla ka ba? Sabi sa atin mo, huwag kang mabigla. Kagustuhan mo yan. You want to make, to feel comfort eh. Gusto ko maging komportable ako eh, pastor. Sa akin naman pera. Oo nga, sa'yo nga pera. Ikaw naman yung napapagod, ikaw yung nakukuba, ikaw yung nagre-reklamo. Tapos sasabihin mo, bakit yung boss ko nadudun lang, pirma-pirma lang. Boss yun eh. Ikaw boss-abos. Church, let us not complain. Do not measure yourself to other people. Wag mong yan. Itapat yung sarili mo sa kanila. Kapag ginawa mo lagi yon, ay, talagang mararamdaman mo wala si Lord. Hindi mo na-appreciate ang mga bagay-bagay. Amen po ba? Pero kapag you're stop comparing and complaining, you'll just praise God, Lord, salamat. Gano'n lang yun eh. Huwag kang maingit kapag kumakain sila ng mga sigang na talagang mga may taba. Yung nanginginig, yung taba. Wag! Tataas yung presyon yan, ilang araw lang. Ikaw gulay, talbos, wow, praise God. Healthy living, di ba? Sila healthy living. Ikaw healthy living. Huwag kang maingit. Huwag kang mag-complain. Nakanya po ba? Do not compare. Just live according dun sa kaya mo. Do not live beyond dun sa financial status. Nakanya po ba, church? Nandiyan ka pa ba? Okay. So, let us stop comparing and complaining. Tandaan natin, God is not unfair. Sabi sa katabi mo, hindi unfair si Lord. He is fair. Yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. So, bakit mo nararamdaman niya kahit sabi mong, Lord, bakit parang si sister, mas blessed siya compare sa akin? Siguro dahil mas malalim siya sa pananampalataya, he give so much more time to God. Siya ay obedient to the Lord. He's serving God. Kaya nararamdaman niya yung blessing sa kanyang buhay. And nagkakaroon siya ng contentment in his life. It is because he believes or she believes na kung ano man yung meron siya, galing sa Panginoon at alam niya na mga bagay na yun na galing sa Panginoon ay magbibigay talaga ng satisfaction sa kanya. Nakukuha niyo po ba, church? God is not unfair. Let's stop complaining and comparing. Ganyan ka-create ni Lord. Yan yung binigay niyang pamilya sa'yo. Oh, don't complain.
Don't compare. Yung nagsabi ng Panginoon, kapag lagi tayo nagko-compare, hindi mo nararanasan ang Panginoon sa iyong buhay. Para sinasabi mong, Lord, wala ka. Hindi ganun ang ating Panginoon. Amen po ba? Okay. Pang-anim, we do not ask. Hindi ka kasi humihingi. Kaya parang feeling mo kinalimutan ka ni Lord. Yung sabi ng Panginoon, ask, and it shall be given. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open. Kaya hindi mo nararamdaman si Lord na parang wala siya dyan. Did you ask Him? Naghingi ka ba sa Panginoon? O, naiyak kasi ako, pastor eh. Naiyak kasi ako. Baka sobra na, pastor. No. Ang gusto ng Panginoon, lagi tayong humingi sa Kanya. Yan ang gusto niya. Yun ang gusto ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung kaakibat ng ating paghingi, ay yun na nagiging way natin to work and serve sa ating Panginoon. Siyempre, nag-work ka sa Kanya, nagsiserve ka sa Kanya, and then nandoon yung courage mo na, Lord, can I have this one? Can I have a car? Can I have a house? Can I have enough money to provide my... Yes, si Lord. Si Lord naman, He loves to give. Ganyan ang ating Panginoon. Kasi kapag sinasagot ng Panginoon, ng ating Panginoon Jesus sa bawat panalangin natin, ito yung nagbibigay ng kadakilaan, kaluwalhatian, sama. Ganyan ang ating Panginoon. Kaya gusto niya, humingi lang kayo. Hingi lang tayo. Yun ang gusto ng Panginoon. Alam, may mga anak tayo talaga na they're very, parang understandable na nahiya silang humingi sa mga magulang nila. Tama po ba? May mga ganong anak eh. Because they know the situations. And may mga nanay naman, may mga magulang naman, bagaman alam naman nilang kailangan din ng mga bata, but because hindi sila naghingi, feel ng magulang, kaya niya. Kaya niya. Meron naman mga anak na talagang hingi naman ng hingi. At hindi ikaw yon. Tama po ba yan? Sabi ng Panginoon, just ask. Okay po ba? Sa Matthew chapter 7 yon. And pang-pito, ito po yon. Kaya hindi natin nararamdaman si Lord, or para bang sinabi natin, we were forgotten, or we are forgotten by God. It is because we are so stubborn. Matigas ang ulo mo. Matigas ba yung ulo ng katabi mo? Diba? Diba matigas yung ulo natin? Tama ba? Makulit tayo. Tama? Tama? Alam naman natin na kapag tayo po'y lumalabag sa kalooban ng Panginoon, lumalayo tayo sa Kanya, nagkakasala tayo. Hindi natin siya nararamdaman. Hindi natin nararanasan yung help niya. Di ba ang sabi ng Isaiah 59 verses 1 and 2? Hindi maikli ang aking mga kamay para hindi kita abutin. Hindi ako bingi para hindi kita marinig. But it is your iniquities, it is your transgression, it is your sin kung bakit hindi ko kayo naririnig at hindi ko kayo naabot. So meaning to say, the presence of God is not there. Because ang tigas ng ulo natin. Ginagawa natin yung mga bagay na ayaw ng ating Panginoong Hesus. At alam nyo, yung mga bagay na ayaw ng ating Diyos, tuwang-tuwa naman tayo sometimes. Sabi ng Panginoon, attend fellowship. Don't forget to attend church. Sabi niya, mag-church ka, magsimba ka. Pero ikaw naman, mas pinili mong humiga, matulog sa iyong kama. Mas pinili mo na kumita today. Kaya ang nangyayari, yung kita mo, hindi mo nakikita. At yung kita mo na yon, napupunta lang sa hospital, nawawalan ka, napupunta sa mga ibang bagay. So, nagiging useless yung pagpapagod mo. Amen po ba? Kaya pagdating ng Sunday, yung mukha mo pagod na pagod. Yes, stressful. Stressful. At imagine mo, yung mukha mo pagod na pagod. Akala mo, yung katawan lang yung pagod, no? Hindi, pati yung mukha. Makikita mo, yung pagod sa mukha. Walang joy. And many Christians, I don't know, no? Bakit until now, ang tagal na nilang Kristiyano, at alam nila na dapat unahin ng Diyos. They must give time to God. That Sunday must be the day of fellowship, of a family reunion ng Diyos. Para tayo po ay lumakas. Ang Sunday is a healing day. Healing day. Sabi na kahit ano doon, yung healing tsaka healing. The request, no, and healing, yung kagalingan. Yun yung araw ng Sunday.
Pagagalingin ka niya spiritually. Pagagalingin ka niya mentally. And then this is the moment also, ano yung mga gusto mong hingin? Di ba? Yung mga healing mo, yung mga request mo. This is the day, this is the moment for you to relax. Ma-feel mo naman na that the Lord is there. Eh, alam niyo, dumating sa buhay ng mga Israelites, ang sabi ng ating Panginoon, no, sa Exodus 32, or 34 rather, ang sabi niya, hindi ko nasasamahan yung mga tao na yan. Bakit? Kasi matitigas ang ulo. Ganun pala yun, no? Ang Diyos din pala, dumarating din sa sitwasyon na kapag matigas ang ulo natin, hindi na niya tayo sasamahan. Meaning to say, we will not experience or feel the presence of God at all. Nakuha niyo po ba yan? Hello, nandiyan ka pa ba? Yun, no? Yun ang nais ng Panginoon. And so today, nais ko lang sabihin sa inyo na hindi kayo kinalimutan ng Panginoon. Sa kagagawan natin kung bakit natin, o kung bakit nafe-feel natin that we were forgotten by God. Sabihin sa katabi mo, hindi ka kinalimutan ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos. Pwede ba tayong tumayo?